Sinusuri ni Glenn ang lalim na 60 metro at presyo ng silindro. Napansin niyang kulang siya sa hangin. Pareho silang may pantay na hangin nang magsimulang sumisid. Napagpasyahan niyang tama na ang layo at dapat nang bumalik. Nagsenya siyang umahon pero nagpatuloy pa rin ang grupo sa paglangoy papalalim sa kuweba. Ang Limestone Coast sa South Australia ay may mahigit 50 sinkhole na may tubig at 800 kuweba. Isa sa mga ito ang The Shaft, isang world-class diving destination sa Thomson's Paddock malapit sa Allendale East, ilang kilometro timog ng Mount Gambier. Nadiskubre ang The Shaft noong 1938 nang matapilok ang kabayo ng magsasaka sa butas na mas mababa sa 30 sentimetro ang diametro. Nang siyasati ng magsasaka, natuklasan niyang ang butas ay isang malalim na sinkhole na may tubig. Nagbuhos siya ng bato at debris sa butas para maiwasan ang aksidente at matakpan ito. Matapos magtapon ng mahigit 1 toneladang bato, napansin niyang mas malalim at malaki ang butas kaysa inakala niya. Noong dekada 60, pinalaki ng mga caver ang butas hanggang 1 metro upang makapasok sa limestone chamber na 7 metro ang lalim mula sa lupa. Bumubukas ang chamber sa isang lawa na 17 metro ang lapad. Naging sikat ang shaft para sa cave diving noong early 70s. Pagsapit ng 1,973, umabot na sa mahigit 8,000 dives ang naitala sa shaft na bumababa sa lawa. Ang pangunahing chamber ay 100 at 40 metro ang haba at 80 metro ang lapad. Ang bunton ng mga bato. Nagkalat sa sahig ng pangunahing chamber ang mga batong itinapon ng magsasaka mula 40 m hanggang 36 ang lalim. May ilang limitasyon sa oras at lalim ang recreational diving. Ang ilalim ng pangunahing chamber na ito sa 40 metro ang maximum na lalim para sa recreational diver. Maaaring manatili ang diver ng 9 na minuto sa 40 metro bago bumalik sa ibabaw. Kung lalampas sila sa oras doon, kailangan na nilang gumawa ng decompression stop habang paakyat na nangangailangan ng mas maraming pagpaplano at tangke ng hangin. Kung hindi nila gawin ang decompression stop, maaari silang magkasakit ng decompression sickness. At kapag ang diver ay may normal na hangin sa kanilang tangke, tulad ng hangin na nilalanghap natin sa ibabaw, ang pinakamalalim na limitasyon ay 66 na metro. Mas malalim pa roon, magiging nakakalason ang oxygen sa dugo mo, magdudulot ng kumbulsyon at kamatayan. Kaya ang pangunahing silid sa lagusan ay hangganan para sa karamihan ng diver, lalo na't ang cave diving ay nangangailangan ng espesyal na pagsasanay at kagamitan. Sa likod ng tambak ng bato, may 2 lagusan, isa sa hilagang kanluran at isa sa silangan. Ang pasukan sa mga lagusan ay tinatawag na drop-off o gilid. Walang natural na liwanag ang umaabot sa madidilim na lagusan dahil sa laki at taas ng butas. Ibinababa ang mga diver at gamit nila sa tubig gamit ang lubid, hagdan at hoist system. Nakuha ng butas ang pangalan dahil sa sikat ng araw na dumadaan sa maliit na siwang sa itaas na nagpapaliwanag sa ilalim ng dagat na kuweba at sa malalaking batong nasa higit 60 metrong lalim. Noong ika-26 ng Mayo, 1973, isang grupo ng 9 na batang diver na may edad 22 hanggang 28 mula sa South Pacific Diving Club ng New South Wales ang naglakbay papuntang Bundok Gambia. Naglagay sila ng tent sa Queen Elizabeth Caravan Park sa harap ng lumang bunganga ng bulkan na Blue Lake. Kinabukasan, ika-27, pumunta ang grupo sa timog sa Thomson's Paddock. Nakilala nila si B. Bobby Ashby, may-ari ng bukirin, at pumirma sa guestbook. Alam ko, may 2 magkaibang antas ng karanasan sa grupo. Sina Glenn, Stephen, Christine Millet na may family-owned dive center sa Sydney at si Robert Smith, presidente ng dive club, ay parehong miyembro ng Federation of Australian Underwater Instructors o Federation of Australian Underwater Instructors. Hindi ako sigurado kung instructor silang 4, pero mukhang mas may karanasan sila kaysa sa pangalawang grupo ng 5 divers. Sina Peter Burr, Larry Reynolds, Gordon Roberts, John Bockerman at John Harper ay mukhang mga recreational divers. Sa obserbasyon ko, tingin ng mga divers may karanasan sila, pero di ko alam ilang dives na nagawa nila o ano ang kanilang kwalifikasyon. Noong dekada 60 at 70, hindi pa istruktura ang pagsasanay at kwalifikasyon. Madalas, ang pagsasanay ay ipinapasa lang mula diver sa diver.
Si Christine Millet, ang pinakabata sa grupo na 19 na taong gulang, ay gumagawa ng pangalan para sa sarili niya bilang isang diving prodigy. Siya ay itinampok sa pabalat ng Skin Diving Magazine noong siya ay 18. Si Robert Smith, ang presidente ng club, ang nag-iisang nakalubog sa shaft. Nakadalaw na siya sa bundok Gambia ng 8 beses at nakaipon ng 25 dives sa shaft. Ang huling beses ay 1 taon na ang nakalipas, noong Easter weekend ng 1972. Malamang na nagsanay at sumisid sa dagat ang natitirang miyembro ng grupo. Pakiramdam ko, kapanapanabik maging bahagi ng scuba diving. Ang batang grupong ito ay nanguna sa e-sport nang sumisikat pa lang ang scuba diving. Matapos ihanda ang gamit, isinagawa nila ang unang dive. Naglagay sila ng shotline hanggang sa bunto ng bato sa 40 metro. Ang shotline ay lubid na may boya na pampalutang sa dulo. Ang kabilang dulo ay may pabigat o nakatali sa isang bagay sa ilalim at ginagamit bilang gabay sa pagbaba at pag-akyat. Matapos ilagay ang gabay na tali, inikot ng mga diver ang bunto ng bato para kabisaduhin ang paligid. Pagkatapos, bumaba sila sa lalim na 45 metro papunta sa gilid ng hilagang kanlurang lagusan. Wala pang naunang sumisid lampas sa puntong ito. Habang nakatanaw ka sa bangin, isipin mo ang labanan sa iyong isipan. Sa isang banda, may matinding tukso na bumaba sa kuweba para tuklasin ang lugar na hindi pa nararating ng iba. Sa kabila, bumibilis ang tibok ng puso mo sa ideya ng paglusong sa madilim na tubig na walang direktang daan pabalik. Bumalik ang grupo at umahon sa shotline para maghanda sa ikalawang pagsisid kinabukasan. Noong umaga ng Mayo 28, naghahanda ng gamit ang mga diver sa caravan park. Sinidouble check nila kung puno ang kanilang mga tangke matapos itong i-refill noong nakaraang araw at pinalitan nila ng bago ang mga baterya ng kanilang mga flashlight. Gumagawa rin sila ng huling pagsusuri sa kanilang mga regulator. Inflatable vest, wetsuit at mask. Pumunta si Christina sa kiosk para kumuha ng kape at nakipag-usap sa tagapag-alaga, sabi niya. Bababa kami sa shaft hanggang 76 na metro. Magiging mabilisang baba at akyat lang ito. Bounce diving hanggang 76 na metro. Pwede silang manatili ng 1 o 2 minuto at kailangan nilang umakyat agad pabalik. Wala pa sa recreational diving tables ang lalim na yan. Naggamit ng diver para planuhin kung gaano katagal pwedeng manatili sa isang lalim. Pwede silang lumampas sa limitasyon na 66 na metro at maiwasan pa rin ang oxygen toxicity, pero muli sa maikling panahon lang. Mas lumalalim sila, mas mabilis maubos ang hangin sa tangke. Paglampas 30 metro, mararanasan nila ang nitrogen narcosis, parang uminom ng martini sa ilalim ng tubig. Habang lumalalim sila, lumalakas ang epekto pero agad nawawala pag umaahon na sila. Ang buong plano nila ay umiikot sa mabilisang pagpasok at paglabas nang walang anumang aberya. Binalaan si Christina ng tagapag-alaga na pag-isipang mabuti ang plano. Nakita na niya ang maraming bihasang maninisid na namatay sa sinkhole, pero binaliwala lang siya ni Christina at sinabing, lahat kami ay diving instructors. Sa pagkakaintindi ko ngayon, may pangkalahatang plano na galugarin ang mga panlabas na gilid ng pangunahing silid habang nananatili sa loob ng natural na liwanag mula sa butas. Pero sina Christina at ilang mas bihasang maninisid ay may ibang plano. Pagdating sa gilid ng perimeter, balak nilang bumaba ng 76 na metro para mag-record tapos aahon pabalik sa ibabaw. Wala namang itinakdang leader sa grupo na responsable sa pagkoordina ng pagsisid. Hindi ako sigurado kung nag-usap na ang dalawang grupo tungkol sa plano, kung ito ay lihim o kung sino ang kasali rito. Kung sinabi ni Christine na sila ang diving instructor, malamang sina Christine, Glenn at Stephen Milet na nagpapatakbo ng dive shop kasama si club president Robert Smith. Nagpunta ang grupo sa sinkhole para sa exploratory dive, ngunit nagpasya si Joan, ang ika-9 na miyembro, na huwag sumama. Nagkaproblema siya sa hagdan ng kuweba, kaya nagdesisyong manatili sa labas ng sinkhole, maghanda ng pagkain at tumulong sa ibang diver. Habang umaakyat ang grupo sa makitid na pasukan, nagsimulang lumitaw ang mga ulap sa abot tanaw. Ang 8 diver ay pumasok sa tubig 1:00 ng hapon at mabilis na bumaba. Hindi sila naghiwa-hiwalay sa body pairs, sa halip, bumaba sila bilang isang grupo. Walang iniwang ekstrang emergency tank sa shotline para sa decompression at wala ring cave reel na magsisilbing safety line sa pagbaba o paglabas. Dahil 8 silang diver, sa gabal at di praktikal gamitin ang mga linya sa mabatong ilalim.
Naabot nila ang tuktok ng bunton ng bato sa 3-6 na metrong lalim, ang pinakamababaw na parte ng kuweba. Nagtipon ang grupo sa tuktok ng bunton ng bato at nag-check sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapalitan ng okay na senyas. Si Robert Smith, presidente ng club, ang nanguna at bumaba sa sahig na may malalaking bato, kung saan sila natapos magsisid kahapon. Dinala niya sila sa gilid, 24 na metro mula sa bunton ng bato, at bago pa sila makarating sa bangin na 55 metro ang lalim, nakaramdam na ng hilo si Robert. Alam niya ang epekto ng nitrogen narcosis. Siningil ni Robert ang depth gauge at nagbigay senyas sa iba na nahihilo siya. Habang paakyat si Robert sa bunton ng bato, nag-okay ang mga kasama at 7 divers ang bumaba pa, habang mag-isa siyang lumangoy pabalik. Pag-akyat niya sa bato, nawala ang epekto ng nitrogen narcosis at gumaan ang kanyang pakiramdam. Habang hinihintay ang grupo, nililibang niya ang sarili sa paghahanap ng lumang buto at kalansay ng hayop. Si Robert Smith ay maaaring diving instructor na balak mag-bounce dive hanggang 76 na metro. Natitira sina Christine, Glenn at Steven Millet, magkakapatid mula sa dive shop. Nagpapatuloy silang sumisid pababa sa dalisdis ng gilid ng pangunahing silid. Maliwanag ang tubig at ang liwanag mula sa butas sa itaas ang gabay nila. Si Stephen Millet mula sa dive shop at si Peter Burt ay kumukuha ng larawan habang nagpapatuloy. Pagsapit ng 7 divers sa gilid sa humigit kumulang 60 metro, wala na ang natural na liwanag mula sa bungad ng sinkhole. Madilim at di pa napag-aaralang lugar ito, natatakpan ng putik at tipak ng batong apog. Lumalangoy sila sa ibabaw ng bangin, sinusundan ang matarik na hubog ng lupa hanggang sila'y maglaho sa kailaliman. Si Peter Burr, ang huling tao sa grupo, ay maingat na sumusunod. Sumunod siya ng mga 15 metro, ngunit nagsimulang makaramdam ng hilo, dulot ng epekto ng nitrogen narcosis. Kaya lumapit siya sa pinakamalapit na diver, si Glenn Millet, upang tingnan ang kanyang depth gauge. Ayon sa nahanap kong impormasyon, hindi tiyak kung may sariling depth gauge si Peter, pero mukhang wala siya kaya umaasa siya kay Glenn. Tiningnan ni Glenn ang lalim, tapos sinuri ang supply ng hangin at napansing kapos na ito. Pare-pareho lang ang hangin ng lahat, kaya naisip niyang kapos na rin ang iba. Nagdesisyon siyang sapat na ang layo at oras ng bumalik. Kaya tinawag niya ang kapatid na si Christine para sinyasan na bumalik sa ibabaw, pero hindi niya nakuha ang atensyon nito. Si Glenn Millet ay isa sa Dive Shock siblings, pero tila hindi siya kabilang sa instruktor na nabanggit ni Christine. Pagkatapos mag-dive ng 76 na metro, alam ni Glenn na kailangan na nilang bumalik. Sina Christine at Steven Millet mula sa dive shop ay bumaba sa maling lalim nang walang cave reel. Kaunti na lang ang hangin nila at hindi sinasadyang nadadala nila pababa ang 3 baguhang divers na walang gamit o karanasan para malaman na labas ito sa dive plan. Habang hinahabol ni Glenn ang kanyang kapatid pababa, hindi napansin ni Peter Burr na nasa likod ang depth gauge ni Glenn na nagpapakita ng 65 metro. Nakita ni Peter na bumaba si Glenn sa kuweba kaya sumunod din siya. Kahit na nararamdaman na niya ang epekto ng nitrogen narcosis, nagiging manhid ang kanyang mga pandama, bumibigat ang kanyang katawan at nahihirapan siyang makasabay sa grupo. Sinubukan niyang mag-focus na lang sa sinag ng ilaw mula sa kanyang flashlight. Hindi niya napansin na bumalik si Glenn. Nauubusan na ng hangin si Glenn kaya siya bumalik. Habang lumalalim pa sa kuweba ang grupo, umaakyat siya sa mababaw na bahagi para maghintay. 6 na divers ang nagpatuloy. Si John Bockerman, isang recreational diver, ang kasalukuyang nangunguna at mabilis na lumalangoy pababa sa kuweba. Maaaring naapektuhan siya ng nitrogen narcosis na nagpapahina ng isip o gusto niya lang maabot agad ang layunin na 76 na metro. Pero hindi rin ako sure kung bounce dive clan talaga siya. Sa simula pa, ang problema sa nitrogen narcosis ay parang lasing ka. Alam natin na may mga nagiging matatag ang pakiramdam matapos uminom ng ilang beer. Sinusundan si John ni Christine Millet mula the dive shop habang sina Gordon Roberts, Larry Reynolds at Peter Burr ay nasa hulihan. Di malinaw sa mga kwento kung kasama pa si Stephen Millet sa grupo. Pagdating sa 68 metro, nagsignal si Gordon kay Larry na suriin ang depth gauge at hangin. Napansin nilang paubos na ang kanilang hangin. Tiningnan nila ang hangin ni Christine. Kahit mas marami siya, nagsignal si Gordon na umakyat na, kaya mabilis silang 3 umakyat. Nahati na ang 6 na divers. Si Christine Millet mula sa dive shop ay umaakyat kasama sina Gordon at Larry na recreational divers.
Sumulyap si Peter Burr at nakita niyang pabalik na sila, pero hindi tumitingin si John Bockerman at hindi pa rin natatagpuan si Stephen Millet dahil paubos na ang hangin nila. Mabilis na umaakyat sina Gordon, Christine at Larry diretso pataas. Hindi na binabalikan ang dinaanan nilang gilid ng kuweba na paakyat ang dalisdis. Tapos na ang makapal na ulap na nabuo sa abot tanaw nang sila'y nagsimulang sumisid. Hindi na makita ang paddock ni Thompson na humaharang sa liwanag, pati na rin ang bunton ng batong gabay nila. Sa dilim ng kuweba, tanging liwanag ng sulo ng mga diver ang nakikita. Ngunit hindi ito tumatagos dahil sa putik. Napakilos nila ang putik habang bumababa ng walang safety line, kaya umaakyat silang walang makita. Lalong tumitindi ang takot, taranta at kalituhan nila dahil sa nitrogen narcosis. Sa 45 metro sina Gordon at Christine ay pumasok sa butas na parang simboryo sa kisame ng kuweba. Si Larry na nasa likuran at mas mababa ng 3 metro ay nakita ang dalawang diver na nag-iikot ng flashlight at naghahanap ng daan palabas. Nagsenya si Gordon na sila ay naliligaw. Sa refleksyon ng mga ilaw, napansin ni Larry ang takot ni Gordon at Christine. Bigla siyang binalot ng matinding takot at taranta. Nang mamatay ang flashlight niya, nataranta siya habang sinusubukang ayusin ito at habang nakatutok siya rito, nawalan siya ng buoyancy at bumaba pabalik sa kuweba. Pinilit niyang buksan ang flashlight at muli itong umilaw. Sa mas malalim na tubig, napansin niya ang anino ng diver malapit sa sahig. Hindi niya alam na si Peter Burr iyon, ngunit agad siyang lumangoy palapit. Pagkatapos, napansin niya ang bahagyang liwanag na nagmumula sa bungad ng sinkhole at lumiko siya para lumangoy papunta sa liwanag. Nakita niya sina Glenn at Robert na paakyat at sumama siya. Nakita ni Peter sina Gordon at Christine sa dome ng kuweba at si Larry sa likod nila. Pero natakpan ng putik ang tubig at paningin niya. Pagkatapos, nakita niya ang isang ilaw sa unahan at ang iba pang mga diver, sina Glenn at Robert. Habang lumalangoy siya papunta sa kanila, humihigpit ang kanyang paghinga. Nang maubos ang hangin sa tangke, hinila niya ang reserve rod para gamitin ang natitirang hangin. Isang tampok ng lumang gamit na wala na ngayon. Tiningnan niya ang decompression meter na mas nauna sa mga modernong dive computer at napansing lumampas siya ng ilang minuto sa limit. Umahon siya hanggang 3 metro para mag-decompression stop hanggang maubos ang reserve niyang hangin. Naghahanap si Robert ng lumang buto sa ilalim ng mga bato sa loob ng 8 minuto habang hinihintay ang grupo. Umahon siya at nakita si Glenn na galing sa kuweba. Binabantayan ni Glenn ang kanyang hangin habang naghihintay sa gilid. Ngayon, nauubusan na siya ng hangin kaya umaahon siya. Sinusundan ang kislap ng liwanag mula sa sinkhole. Nakita ni Robert si Glenn na lumalangoy paakyat at sinundan siya. Inisip na siya ang huling diver na aahon. Pareho silang nakaabot sa ibabaw, sumunod si Larry. At makalipas ang 30 segundo, narating ni Peter ang 3 metrong marka. Napansin nilang may 4 pang divers sa ilalim. Sinabihan ni Glenn si Joan na ibaba ang ekstrang silindro at regulator. Agad niyang sinisid ang dagat para hanapin ang kanyang mga kapatid at 2 nawawalang divers. Dumaan siya sa shotline at bumaba sa 45 metro. Walang bakas ng nawawalang divers. Halos naubusan siya ng hangin sa unang pagsisid at hindi siya nakababa ng kasing lalim ng iba. Naramdaman niyang masikip na ang kanyang sikmura, senyales na wala na silang hangin. Umakyat si Glenn at ibinalita ito sa iba. Ngayon, pinalitan ni Robert ang tangke at sumisid kung saan niya huling nakita ang grupo sa 55 metro. Wala siyang nakita ni bakas ng mga divers. Bumaba siya ng 60 metro sa gilid at nakita ang flashlight at camera ni Stephen Millet. Habang lumalalim siya, lumabo ang visibility dahil sa putik. Umabot siya sa 68 metro kung saan ayon kay Larry, doon sila nagtapos ng pagsisid. Sobrang labo ng visibility kaya di makita ni Robert ang kamay niya. Lumingon siya at bumalik sa mas maliwanag na lugar. Doon niya nakita ang tumpok ng mga bato. Pagkalipas ng 10 minuto, tinapos niya ang paghahanap at umahon para mag-decompression. Bago lumutang, hiniram ni Peter ang gamit ni Robert at siya ang sumisid sa huling paghahanap, ngunit nabigo rin. Wala na silang nagawa. Hiniling nila kay Joan na ipaalam sa mga autoridad, kaya tumakbo siya sa bahay ni Bibi. Ashby, may-ari ng bukid para iulat ang aksidente at humingi ng tulong. Tumawag si Ashby sa pulisya ng Mount Gambier na agad nagpadala ng rescue team at ambulansya sa sinkhole.
Noong Mayo 29 dumating ang Underwater Recovery Squad ng pulisya sa Lagusan at agad nagsimulang maghanap. Sumisid sila hanggang 60 metro. Walang natagpo ang bangkay, pero may nahanap silang kagamitan mula sa grupo. Paulit-ulit silang sumisid ng ilang araw, ngunit hindi nakita ang mga nawawalang diver. Nagtatrabaho sila gamit ang malabong kwento ng sinkhole mula sa mga nakaligtas, ngunit hindi pa ito naimapa. Nag-alok ng tulong sa pulisya ang diving team ng Royal Australian Navy matapos makipagkita sa mga pulis na diver. Hindi sanay o sapat ang gamit ng Underwater Recovery Squad ng pulisya para sumisid sa ilalim ng 30 metro. Nagkasundo silang magsanay muna ang recovery squad sa pagsisid ng 55 metro at i-upgrade ang gamit bago ituloy ang recovery. Itinigil ang recovery operation at bawal munang magsisid ang mga sibilyan sa Lagusan hanggang sa bagong abiso. Noong ika-22 ng Enero, 1974, 8 buwan matapos ang insidente, isang television film crew na gumagawa ng dokumentaryo tungkol sa cave diving ang bumaba sa lalim na 15 metro. Gumamit sila ng propesyonal na kagamitan sa ilaw. Pinailawan nila ang kuweba para simulan ang pagkuha ng video nang mapansin ng isang crew member ang dagdag na diver sa bubong ng kuweba. Lumapit siyang lumangoy sa likod ng dalawang kasama at nakita ang katawan ng diver na naipit sa ilalim ng maliit na ledge. Umakyat sila at tinawagan ang autoridad. Kinabukasan, nakuha ng Police Recovery Squad ang katawan ni Stephen Millet, isa sa magkapatid na may-ari ng dive shop. Si Phoebe Ashby, may-ari ng lupa, ay hindi natuwa sa ideya na may 3 bangkay sa kuweba ng kanyang ari-arian. Lumapit siya sa isang bihasang cave diving team mula Melbourne upang tumulong sa pagsagip. Noong ika-9 ng Marso, 1974, natagpuan ng diving team ang isang bangkay na nakahiga ng patihaya sa lalim na 59 na metro at ang pangalawang bangkay ay bahagyang mas malalim pa. Christine Millet at Gordon Roberts. Sa 66 na metro, natagpuan nila si John Bockerman sa ilalim ng nakausling bato. Ipinagbigay alam nila ito sa pulisya na siyang kumuha sa mga bangkay ni na Christine at Gordon noong ika-11 ng Marso, 2 araw matapos ang insidente. Nahihirapan sila dahil sa nitrogen narcosis dahil mas malalim ang kinalalagyan ni John. Itinigil ng mga police diver ang operasyon ng 1 buwan para magplano at magsanay sa pagkuha ng bangkay sa 66 na metro. Noong Abril 1974, 11 buwan matapos ang aksidente, bumalik ang recovery squad ng pulis sa Minahan at nakuha ang katawan ni John. Isinagawa ang investigasyon ng koroner at natuklasan na kulang ang supply ng hangin ng mga biktima para sa lalim ng kanilang pagsisid at nalunod sila ng maubusan ng hangin. Walang isa man sa grupo ng mga namatay ang may karanasan sa pagsisid sa sinkhole at hindi rin sila nag-ingat. Ang butas, kasama ang 3 pang sinkhole, ay kumitil ng 11 buhay sa sunod-sunod na mga insidente mula noong 1969 hanggang 1974. Ang pansin ng publiko ay nagdulot ng investigasyon ng gobyerno sa kaligtasan ng scuba diving sa mga sinkhole na humantong sa pagkakatatag ng Cave Divers Association of Australia noong Setyembre 1973. Ang pagsisid sa mga sinkhole ay nilimitahan lamang sa mga diver na nasuri o akreditado ng Cave Diving Association of Australia na nagdulot ng pagbaba ng mga aksidente at pagkamatay sa pagsisid sa mga sinkhole. Noong 1989, ang pagsusuri ay pinalitan ng isang training program na may 3 antas ng kwalifikasyon: Cave, Advanced Cave, at Deep Cavern. Namapa ang pangunahing shaft cave noong 1984 ng bagong tatag na Cave Divers Association of Australia Research Group. Sinuri at namapa ang pinakamalalim na bahagi noong 2003. Ang Northwest Tunnel ay umaabot sa 80 metro kung saan namatay ang 4 na divers, habang ang East Tunnel ay pinakamalalim sa 124 na metro.